Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Gaganapin po natin ang paghahandog ng mga kandila mula sa bumubuo ng samahan ng Jesus Nazareno, pamunuan at mga pamilya ng bawat miyembro ng samahan. Nazareno. Silang na si Jesu Cristo, naghari siya sa mundo. Ang santo ninyo sa salay tutubos, purihin ang manunubos. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Mga anghel ay mag-awitan, ipagpuni ang ating may kapal. Pupurihin ang ngalan niya't ipagdangal, magalak ang buong sanginapal. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ang Emmanuel na hari natin, pag-ibig niya'y ating kakampi. Siya'y tunay na maglilingkod sa atin, buhay niya'y iaalay sa atin. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ipagdangal, magalak ang buong sanginapal. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tatayo po ang lahat at ating dasalin ang panalangin ng isang deboto. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw po ang katuparan ng pangako ng Diyos Ama para sa aming kaligtasan. Bagamat Diyos, dahil sa pagsunod sa Ama at pagmamalasakit sa amin, ikaw ay naging tao. Narito kami sa iyong paanan ng mga deboto at alagad mo. Humaharap, naninikluhod sa iyo, puno ng pasasalamat, pagsisisi at pagtitiwala. Tanggapin ninyo ang aming mga debotong, ang aming debosyon at panata, sakripisyo at dasal, balikhandog at alay, na nanggagaling hindi lamang sa aming bibig at katawan, kung hindi sa kalooban ng aming puso. Makamtanawa namin ang inihiling naming makabubuti sa aming buhay at kaligtasan. Idinudulog din namin ng mga taong pinagdarasal namin na ngayon makaranas ng iyong tulong at pagpapala. Ang tunay na debosyon ay katulad ng buhay mo,
na puspos ng awa at pag-ibig, pagsunod at paglilingkod. Mula sa pagiging deboto, kami nawa ay maging sugong disipulo na sumasaksi at nagpapahayag ng iyong katotohanan, nagpapalaganap ng iyong karangalan at ng iyong kabutihan, sumusunod at nagdilingkod kasama sa simbahan, upang lalo kang mahalin at sundin ng mas marami pang tao. Bilang iyong tunay na deboto, magsimula nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kabanalan, sapagkat nasa iyo ang kaharian at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa isang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O mahal na poong Jesus Nazareno, maawa ka po sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Kaisa po natin sa pagdiriwang ng banal na misa ang mga sumusunod na pamilyang nagpapasalamat. Valenciano Family, Crispin Bantilan, David Valenciano, Andre Charles Abbey, Andy Ashley Duran, L.A. Marilena Dining Service, Resyo, Ireneo C. Garcia, Lilian and Lilian Marie Lazatin, Lyra Maria at Glenn Panlilio, Leonila at Paula Sikat, Elizabeth Daniel at Linda Dayan Martin, Rodora Rofinta, Hermie and Mercy Del Rosario, Roberto at Luz Ignacio, Doctora Eva Kat Ryan Victoriano, Angelito Abendan, Doctora Agueda Maximo, Noralyn Sandoval, Alberto Jr., Maria Luisa Ascona, Kalilap, Amadoro, Alfonso, Wilson, Beatriz Kalalek Pagal, Maramosa, Santos, Del Rosario, Kawela, Mr. and Mrs. Rosalina Ardiente, Rochelle Ardiente, Kian Gabriel Galang, Valera, Nakashima, TLTC Transport Cooperative. Para naman po sa kahilingan at intensyon ni na Jasmine Mika Santos, Riza Nepomuceno, Lovely Antan, Carissa Denise Garcia. Isama rin po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Crispin Bantilan, David Valenciano, Maria Isabelita Ignacio, Noel Montaos. Para naman po sa kagalingan nila Jasmine Mika Santos, Joseph Tolentino, Cristina Elipidio Paz, Rowena Manalo, Patricia May Carpio. Para naman po sa kaluluwa ni na Virginia, Enrica, Marlos, Edward Nathan, Angel May Leonila, Gregorio Romeo Verniciari, Jehan Gian Leilani Reynaldo, Manuel Cecilia Agapito Melencia, Anisha Basilia Lemuel Roland, Florencio Dativa Julio, Rolando Damaso Sr., Teresita Graciano Jr. Celerina, Marian Bernardo Betty, Sofronio Bartolome Sr., Bartolome Jr., Hilaria Leoncio Engracia, Lucila Noel Lucille Grace, Lamberto Pepito Celestino, Wilfredo Ireneo Rafael, Modesta Placido Marita, Gilier Paterno Herman, Rosita Lydia Eti, Herminio Sr. Noel, Noela May Tratis Adelina, Bernadita Oscar Jonjon, Jomar Rogelio Florentino,
Conrado Ihimanda, Alfredo Jr., Alfredo Sr., Wilson, Wilfredo Paterna Domingo, Charlie Macni Erlinda, Ernesto Aurelia Dani, Adoracion Lydia Senon, Celerina Roleo Pedro, Rosario Maria Alberto Sr., Marina Ronaldo Jr., Amori, Mons Moises, Julia Belen Victoria, Bernardo Sr., Bernardo Jr., Hipolito, Maring, Rizalita, Sam, Jade, Charito, Ricardo Sr., Loreto, Consuelo, Roland, Enrique, Regina, Rachel, Valentino, Josefina, Barbara May, Aldwin, at sa lahat ng kaluluwa na walang nakaalaala. Ngayon po ay ika-9 ng Enero, kapistahan ng Nuestra Padre Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat at atin pong dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa ating magiting na patron. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa siya nawa. San Miguel Arcangel. Panalangin sa ating mahal na ina, Madre de la Divina Gracia de Marilao, Ama naming makapangyarihan ng walang hanggang karunungan, sa iyong pagpapala, ninais mo ang mahal na Birheng Maria ay maging tagapagdala ng pinagbubuhatan ng biyaya at maging kabahagi niya sa pagdudulot ng kaligtasan sa sangkatauhan. Dulutan nawa niya kami ng masaganang biyaya at dalhin niya kami sa kanlungan ng walang hanggang kaligtasan. Ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Madre de la Divina Gracia de Marilao, panalangin mo kami. Orasyon. Binati ng Anghel Gabriel ng Panginoon si Maria at siya'y naglilila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santo, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o banal na Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Sinasamo namin sa iyo, O Panginoon, kasiyahan mo ang aming mga puso ng iyong biyaya, at yayamang sa pamamagitan ng anghel, ay nabatid namin ang pagkakatawang tao ni Kristong anak mo, pakundangan sa kanyang hirap at sakit sa krus. Magkamit nawa kami ng kaluwalhatian sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, sa pamamagitan na rin ni Jesucristo ang aming Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapala ng sangunang-una ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat at makiisa sa banal na pagdiriwang.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Sa pagdadala ni Kristo ng krus, nakikita natin ang walang hanggang pag-ibig at pagtitiis ng Panginoon para sa atin. Naway maghati ito ng tunay na pagbabalik loob, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilobong ako'y ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit tulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos.
Datapwat nung sila'y lilipulin na ng Diyos. Nagsisiyang karamihat sa Kaniya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya'y pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yao'y pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon pa may palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya'y magagalit, ito'y kaniyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya, at ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Kami sumasamba sa iyo at kumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinibigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili pong nakatayo ang lahat. Reverendo Padre Ronald Ortega, ating minamahal na kura paroko, at kanyang katuwang, Reverendo Padre Aaron Mark San Jose, ang ating hermanos mayores, ang collegial team, sabagat marami sila, at ang ating mga iginagalang na opisyalis ng pamahalaan, pinangungunahan nating iginagalang na Mayor Henry Villarica, mga kapatid sa pananampalataya, magandang gabi po sa inyong lahat. Sinasabing ang Senyor Jesus Nazareno ay imahe ng mga Pilipino.
Kaya malapit siya sa ating mga puso at malakas at malalim ang ating debosyon sa Kanya sapagkat nakikita natin sa Kanya ang ating mga pighati, personal man o panlipunan. Ang Senyor Jesus Nazareno ay nagbabata sa Kanyang krus, napasubsob, nagsusumikap, tumayo upang pasanin ang Kanyang krus, nagsusumikap, lumakad upang marating ang tuktok ng burol na tinatawag na Golgota. Sinasabing ito ay imahe ng mga Pilipino, personal at panlipunan sapagkat sa ating buhay din tayo ay matiisin. Binabata natin ang anumang mga problema, ang anumang kahirapan sa ating buhay. Ito man ay personal o panlipunan. Kaya sa ating pagbabata, hindi tayo nagrereklamo. Ano man ang kahirapan natin, tinitiis natin ang lahat. Ito po ba'y magandang imahe para sa mga Pilipino? Maganda, pero kinakailangan din nating dalhin, hindi lang batain ang krus, kundi dalhin sa tuktok ng Kalbaryo o Golgota. Sapagkat kung lagi na lang tayong nagbabata, nagtitiis, at hanggang dito na lang tayo sa postura ng Poong Jesus Nazareno, hindi natin matutupad ang ating misyon. Imagine kung ang ating Panginoong Hesukristo ay hanggang sa pagbabata na lang ng krus at sabihin niya, hindi na tayo akyat sa Golgota, pagod na ako. Dito na lang ako. Dalhin ko na lang itong krus na ito. Napakasakit, ipapako ako dyan. At sisibatin. Kaya dito na lang ako magbabata sa krus, ng krus. Tingnan po natin ang koneksyon nitong Jesus Nazareno at ang Santo Cristo. Ang Santo Cristo, parehong tao yan ha, di ba? Baka iba kasi, sa akala ninyo magpinsan lang ang dalawang yan. Hindi, yung Jesus, ang Poong Jesus Nazareno, ang nagbabata ng krus, ay siya ring ipinako sa krus. And this is the beginning and the logical ending. Tinapos ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pagbabata sa krus sa pamamagitan ng kanyang pagpapapako sa krus. Mahalaga na tapusin ang pagbabata sa pagpapapako sa krus sapagkat ito ang ultimate sacrifice na nagsasaayos sa lahat. Tingnan po ninyo ang kaibahan ng krus na binabata. Nakalagay sa balikat, kaya hindi siya tuwid. Pero dito, itong Santo Cristo na ipinako sa krus, ang krus ay naging matuwid. Tumatayo. Itinatayo. Ano pa bang ibig kong sabihin? Na naway hindi tayo manatiling laging nakabata sa krus na
nagtitiis na lang. Nagtitiis na lang. At hindi natin tinutuwid ang ating kalagayan. Na kapag andyan yung hamon na ayusin ang ating kalagayan, sabihin na lang natin, ay mahirap yan. Magtitiis na lang tayong ganito na lang. Kaya hindi natin natatapos ang ating misyon. Samantalang ang misyon ng ating Panginoon ay magbata ng krus, pasanin ito, dalhin sa Golgota, at doon siya'y ipinako, inalay niya ang kanyang sarili. At sabi nga niya, natapos na. It is finished. Doon niya tinapos ang kanyang misyon. At tinapos niya ito sa pamamagitan ng total na pag-alay sa sarili. Ano ko ba bang ibig kong sabihin na posible na hanggang dito na lang tayo sa pagbabata ng krus at hindi natin tinatapos ang misyon sa pagpapatuwid ng ating kalagayan? Yun po bang hanggang doon na lang tayo sa pagtitiis? At hindi natin inaayos, hindi natin hinahanap ang sanhi ng ating paghihirap. Yung tinatanggap na lang natin ang mga konsekwensya ng ating kahirapan, pero hindi natin tinitingnan kung saan ang galing ang kahirapang ito. Tuloy, pinapasa-pasa na lang natin ang kahirapan mula sa ating mga katandaan hanggang sa ngayon, hanggang sa mga sumusunod na henerasyon. At hindi na natin inaayos ang ating buhay at ang ating lipunan sapagkat pwede naman lang tayong magtiis na lang. Naway, kung babatain man natin ang misyon ng ating Panginoon, titiisin natin. That's one virtue. Isang hiyas ng isang Kristiyano. Matiisin. Pero, andyan din ang courage, ang katatagan at katapangan na harapin at suriin kung ano ang pinagmumulan ng kahirapang ito. Sapagkat hindi man plano ng Diyos para sa atin na magiging busabos na lang tayo panghabang panahon, na hindi na natin inaayos ang ating buhay at lipunan at habang panahon na lang tayong magdurusa. Ano po ba ang sinabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias, Propeta Jeremias, chapter 29? I have plans for you. Plans not for your destruction, but for your development, to give you a future and a hope. Sinabi ito ni Propeta Jeremias para sa bayang Israel. Meron siyang mga plano para sa atin ang Diyos. Plano hindi sa ating pagbagsak, kundi sa ating paglago. Na tayo ay mabigyan ng kinabukasan at pag-asa. Kaya, sa ating buhay sana, tingnan natin, may mga paghihirap. Pero, ano po ba ang naging sanhi ng paghihirap na yon? At maaari pa ba nating maituwid ito? Halimbawa po, sa mga kabataan, nagmumula sa mga murang edad pa lang ay gumagawa na tayo ng mga bagay na naging sanhi ng ating mga paghihirap later on. Una sa lahat, when we make or take the wrong priorities sa buhay.
Maraming mapagpipilian na mabuti, maayos, pero inuuna natin ang hindi nararapat na una. Inuuna natin ang mga bagay na sana later na lang, pero hindi, ngayon na. Ngayon na gusto ko na to. Kaya ayon, nagdurusa habang buhay sapagkat gumagawa ng mga pagpipili na hindi pa karapat-dapat, hindi pa napapanahon. Wrong priorities. At ganoon din, hindi lang sa pag-prioritize ng mga bagay-bagay sa ating pagpipili, we also make outrightly wrong decisions sa buhay natin. Minsan, alam mo na ang taong ito ay nambubugbog. Pero, parang desperado ka na, desperada ka na. No? Wala ka nang makakapitan pa na manliligaw sa'yo. Sige na lang, pikit mata. Kahit mandurugas, sige lang kasi wala nang iba, baka wala nang ibang pupulot sa akin. Wrong priorities based on a wrong sense of self. Andyan, ultimately, yung kasalanan. Kung tayo ay malululong sa mga bisyo, katulad ng droga, katulad ng katamaran, na hindi pinagsisikapan sapagkat nakadepende sa mga magulang, total naman, andyan naman sila, pupulot sa lahat ng ating mga kalat. Kaya tuloy, dahil we missed out on the opportunities, mga oportunidad na ibinibigay sa atin ng panahon, hindi natin matamasa ang paglago sa ating sarili. At ganoon na rin sa mga choices natin sa panlipunan na buhay. Minsan pumipili tayo dahil mas malaki ang bigay dito. Ito na lang. Kasi mas maraming ayudang binibigay. Na hindi nag-iisip kung ano ang mga konsekwensya ng ating mga pagpipili. Kaya lubog tayo sa baha. Atiisin na lang natin. Matiisin ang Pilipino. Kaya hindi natin maitutuwid ang ating lipunan. Senyor Jesus Nazareno, nagbabata, tinitiis, pero tinatapos sa krus. Itinuwid ang krus, itinayo, sapagkat sa pamamagitan ng pagpili ng mabuti, kahit mahirap, sa pamamagitan ng pagbibigay ng priority, kahit hindi pa natin gusto, pero alam natin na ito ang mas mabuti at ito ang mas makatarungan, we make sacrifices. At dahil sa ating pagsasakripisyo, maituwid natin unti-unti ang ating sariling buhay at ang ating lipunan. Kinakailangan magtiis. Pero ang ating pagtitiis ay dapat may direksyon at may hangganan. At ang hangganan nito ay ang tunay na pagtakwil sa katiwalian, kasalanan, at mga masasamang hindi tamang desisyon sa buhay natin. Upang matamasa natin ang plano ng Diyos para sa ating lahat at para sa isa't isa sa atin. To give us a future and a hope. Isang kinabukasan na malago, maunlad, pag-asang merong papuntahan at patutunguhan, pag-asa na nagbibigay ng bagong buhay para sa lahat.
Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ay tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pagpaparangal natin sa kanyang banal na pangalan at maluwalhating krus, dinggin nawa ng Diyos Ama ang ating mga dasal, alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, tinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na naluwalhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, tinggin mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababang loob upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, tinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, tinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat na iyong pinakamamahal na anak, kami ay pinaghilom, makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, tinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumaw nawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, tinggin mo kami. Maawing Ama, para sa iyong kapurihan at aming kaligtasan, pakinggan ang aming mga panalangin. Nawa ang sambayanang tinamo sa iyo ni Hesu Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay makabahagi sa kapangyarihan ng kanyang krus at muling pagkabuhay, upang sila ay maging katulad niya na isang walang katapusang pag-aalay sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa pagdambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Itong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siyang nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, daming Papa, at ni Dennis, ang aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin natin Panginoong Hesukristo, ipahayag natin ng lakas loob.
Hiniling namin kami hadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay, ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko ang inyong mga ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan at magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo mga tagasunod ni Heso Kristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang magpakindapat na kayo maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay inyo nawang madatnan ang pinaghanap ng mga pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpo ang maligaya ni si Kristo na liwanag, buhat sa liwanag, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Para po sa kaayusan ng pagpapakuha ng larawan, inaanyayahan po ang pamunuan ng Samahan ng Poong Jesus Nazareno at ang ating kaparian. Muli po, para po sa kaayusan ng pagpapakuha ng ating litrato, inaanyayahan po ang pamunuan ng Samahan ng Poong Jesus Nazareno at ating pong mga kaparian. Salamat po.